You know what I mean? Tapos ikaw, Erwin, sabihin mo, ako'y mayaman, ibenta ko. Sabi ko, sana nga totoo eh. Kaya nga pinagdadasal ko sa Diyos na magdilang anghel ka. Kasi sinabihan siya dati ni Sir Erwin na balik ka dito sa Pilipinas, tapos ibenta mo yung mga properties mo dyan, tapos ano mo rito, itulong mo dito. Kasi nga, for the Filipino daw si Maharlika eh. Dating kaalyado nila BBM, ngayon ayaw na. Ba't kaya? Ngayon, ang eksena dito, Erwin, to Erich. Okay? Sige. I hope talagang tuluyan ka talaga ng US government. Okay, napanood ko na kasi yung buo nito eh. Gusto niya panoorin niyo, bahala kayo. Pero ang sinasabi niya dito kasi, kailangan daw may mag-complain sa US government. Kaso, ang kailangan mag-complain is a citizen from the United States or someone in the United States. Ngayon, kung ikaw pala yung maraming ebidensya against kay Erwin Tulfo, bakit pa kailangan ibang tao yung mag-complain? Ba't di na lang ikaw? Ang sagot niya dito kasi, marami kong ginagawa. Anong tawag mo dun sa ibang tao na inuutusan mo? Syempre, marami rin silang ginagawa. Ang point dito, ikaw yung nag-aakusa. So, ikaw yung mag-file. Ikaw yung lumaban kasi ikaw yung nag-aakusa eh. Simple lang naman yan. Tuloy natin. Kaya ka na-demanda ng cyber libel eh. Dapat talaga, imbestigahan ka ng US Immigration, USCIS. Dami. Diba? ICE, lahat. Dapat gawin yan. At ito chain reaction ito. Kasi mga kababayan, kung ang asawa niya na bumili ng 1.5 million na... Kung malakas pala yung kaso mo, ate, bakit hindi ikaw yung magkaso? At saka kung ikaw yung nag-aakusa, dapat nasa yung ebidensya. Hindi hinahanap mo dun sa isa na nanahimik na. Number 1 siya na magagawa mo. Tuloy natin. Halaga ng bahay na cash. Hindi kasi natin alam dahil nga sinungaling si Erich. Kung ang asawa niyang si... Hindi natin alam kasi sinungaling yan si Erich. Una muna, akala ko ba fake name yung Erich? But Erich pa rin yung tawag mo. Hindi ba dapat Erwin na? Ibig sabihin, iniinis mo lang talaga yung tao. Ina-unjustly vexate mo lang. Ngayon, liwanagin natin na ikaw yung nag-aakusa. Tama, kasi sabi mong ganon. Ako po yung, si Erich daw ay sinungaling. Hindi natin alam. So, ibig sabihin, meron kang mga bagay na hindi alam. At hinahanap mo yung mga hindi mo alam doon sa inaakusahan mo. Baliktad! Maharlika, kung mag-aakusa ka, dapat kumpleto ka sa ebidensya. Dapat, ang hindi lang isang dokumento yung hawak mo, hilaw yung hawak mo kung ganun. Dapat yung akusasyon mo, dapat meron ka ring ebidensya sa kanila. Para pag nagkaharap-harap kayo, mapapatunayan mo na talagang kung ano man yung pinalalabas mo dyan sa video mo. Mali kasi yung, yung hugot nitong babae na to eh. 'Di ba? Babaita galing Amerika. Tuloy natin. Di ba? Si Mrs. Sylvester Tulfo. Yung asawa naman yung hinanapan niya ng ebidensya. Ikaw nag-aakos yung asawang nananahimik ang hahanapan mo ng ebidensya. Mali eh. Hindi po ganoon. Kung sino po yung nag-aakos yun po dapat ang magpatunay. Baliktad eh. Parati ko nakikita dito sa internet. Ikaw, meron kang ganito, patunayan mo na wala. Mali. Ikaw ang dapat magpatunay. Kasi ikaw yung nag-aakos Diyos mio naman, Maharlika, kahit bata, isipin nyo na lang, kunyari, yung may nawawalang, may inaakusahan ka na tao na nagnakaw or something. Tapos siya yung magpapatunay na ninakaw mo yung isang bagay. Di ba parang kalokohan malaki yun? Dapat ikaw, na alam mo dapat na siya yung nagnakaw para pag kinumpronta mo, madali na lang pabulaanan yung kasinungalingan niya. Ang lumalabas niyan, ikaw yung sinungaling. Wala ka namang ebidensya eh. Ang alam mo lang sinungaling daw yung tao na sinuportahan mo dati by the way tuloy natin. Okay, si Mrs. Erich Sylvester Tulfo ay nakuha niya kay Erwin. O kay Erich pala. Kay Erich Sylvester. Ang kanyang citizenship, kalaboso din to. Mahaba-habang kaso to. I-file mo na kung malalakas pala yung kaso mo. Hindi to ganon na lang. Mahaba-habang kaso to, maaapektuhan to yung asawa, and even yung binili nilang cold cash na bahay na 1.5 million, pwede ma-forfeit to. Eto, madali lang hanapin yung paper trail na yan eh.
kung 1.6 million talaga nag-aaling daw sa Pilipinas according to her. Pakinggan, buuin lang natin yung context. Patunayan na itong perang to galing sa Pilipinas. Kung ito'y mapatunayan na ninanakaw. Edi ikaw ang magpatunay niyan kasi nga ikaw yung nag-akusa na galing yan sa Pilipinas bakit si Erwin Tulfo? Bakit yung asawa ang magpapatunay na galing yan sa Pilipinas? Malay mo ba kung ipon yan ng mag-asawa? Malay mo ba kung galing yan sa pinaghirapan nila sa tagal ng pagsasama nila? Ikaw ang magpapatunay niyan. Ito pa isa para mas madali. Kung galing talaga sa Pilipinas yan 1.6 million na yan, dapat may paper trail yan. Nasa rules yan ng Philippine Embassy, ng BSP, na kapag magdadala ka ng more than $10,000, i-declare mo dapat yan para may paper trail. Ayan hindi ko iniimbento yan. Galing yan sa batas ng sa batas ng BSP or rules yan ng BSP. Batas dito sa Pilipinas yan. Edi doon pa lang talo ka na agad kasi wala kang mapatunayan Ngayon yung mga DDS, Dominobe, ang galing ni Maharlika. Na-expose na naman, hindi, kulang-kulang yung information. Ang problema lang talaga, gusto nyo na kasing pabagsakin agad. Miski hindi pa kompleto yung storya, nagkukonclude na agad kayo. Di pa tapos meron pang side yung kabila, di tapos na agad. Kasi ang galing napalabas niya yung 1.6 million pero tingnan nyo to, sobrang siya mismo yung sisira sa argumento niya. Sa Kaban ng Bayan. But this was 2021. Yun! 2021 pa nangyari itong bilihan ng bahay na to. Sino ba presidente nun? Si Marcos na ba? Hindi, di ba? Sino yun? Si Tulfo ba? Erwin Tulfo ba? Nasa politika nun? Hindi pa rin. Nasa siya nun? Broadcaster pa lang siya noon. So, paano niya kukunin yung 1.6 million pesos na yon sa Kaban ng Bayan kung hindi pa siya nagtatrabaho sa bayan? Ate naman, 1.6 million, baka galing yun sa mga negosyo niya. Sinabi naman niya yun na after niya mag-America, nagne-negosyo na siya. But this was 2021. Sabi niya yan. Siya nagsabi, hindi ako. Bakit nga? Sino yung presidente ng 2021? Si Marcos ba? Hindi ba si Duterte na? Come on. Tuloy. Diba? 2021. Ngayon, kung natatandaan ninyo ang ating usapan, mga hitad, mga palangga, na nag-declare, here we go. Okay? Doon para makasunod kayo. Okay. Diba? Net worth na, teka muna, titignan ko. Nag-declare si Erich ng kanyang net worth na noong December 31, 2021 ng 224 million. Kasi tatakbo na siya noon. 'Di ba? Kaya siya nag-declare ng SALN niya. 'Di ba? Ganun yung kailangan niya Pero hindi siya nung panahon na binili niya yung bahay niya, wala pa siya sa nasa gobyerno ni Duterte o kunyari lang nasa administration ni Duterte, which I think wala siyang position doon. Paano 'yun? Paano mo i-consolidate yun, Maharlika? Di ba ang sinisisi mo ngayon, si Erwin Tulfo ay may kinalaman yung mga, yung current administration dyan sa 1.6 million na bahay na yan. Di ibig sabihin si Duterte may kinalaman dyan. Kasi under siya nang nabili ang bahay na yan noong 2021. Ikaw na mismo nagsabi. GG, di ba? Yun lang. Sagutin mo yan.